Hey guys, what's up? Inibisyon natin today. Tara, pag-usapan natin itong naging interview kay Willie Revillame. Hindi ko alam kung kinaya din ng mga nag-interview sa kanya yung mga pinagsasabi niya. Kasi ako, hindi ko alam kung matatawa ako, mabubwisit ako, ewan ko guys. So, ito na nga guys, no? So, in-interview to si Willie Revillame dito. Tapos, kung ano-ano sinasagot niya. Hindi ko alam kung mabubwisit, may inis, umaasar yung mga nag-interview sa kanya. Because clearly, hindi niya alam kung ano ang trabaho ng isang senador. Pakinggan natin. The bills are hundreds. Alam mo, yung bills na yan, The bills are hundreds ang of dami ng pages batas na long. ginawa eh. Nabago ba yung buhay na mahihirap? Pero yun po ang trabaho ng isang senador mas legislative Para talaga. saan? Para sa bansa? Ang dami na ng batas na ginawa. Eh ano ba ang trabaho natin? Di ba dapat gumawa ng mabuti sa kapwa? Kaya ka nga public servant eh. Oh. But yeah, that's Senate's main role. Legislative chamber siya. Oh, but It's ano your job gagawin ko? to- Kaya gagawa ka ng batas para sa mahirap. Kasi ang dami ng batas. Ilang batas naman nagawa ng from the start ng mga senador. May nagagawa ba? Ano bang batas yan? Ang pinaka gusto kong batas na gawa, marami naman siguro. Ito nga sa senior. Alam mo, isa pang problema natin, yung mga teachers na bumabiyahe ng ilog. Yung kanilang mga eskwelahan na nakikita mo. Paulit-ulit na lang yan ganyan. Pag may bagyo, tanggal ang bubong. Tanggal ang ano. Bakit hindi tayo gumawa ng matibay na mga eskwela? So ano po ang solusyon doon? Kami bilang senador, ano po yung Hindi pa nga ipapile ako ninyo senador eh. na bill? Hindi ko sakasakaling kayo po Manalo. Ayun ang pag-uusapan. Hindi mo na ako madali. Sandali ka. Kapapile ko lang eh. Huwag mo ako madali sa buhay Okay, naman. okay. So pag-iikot nyo na lang. Tangina, akala ko si Raffy Tulfo na yung pinakabobo dyan sa loob ng Senado. Kung ipapanalo nyo to si Willie Revillame, may mas malala pa pala kay Raffy Tulfo. 'Di ba? Magtatatlong taon na si Raffy Tulfo ang senador. Ano na ba ang batas ang nagawa niyan? Ngayon, kung pupuntahan natin yung Magna Carta for the seafarer, it's not really for the seafarer, but for the owner ng ship. No? If you want to learn more about that, in-expound na yan ng mga kasama natin sa kabatas. Si Atty. Libayan, si Kayo, si Teacher Mark. Hindi ko na nga kinover kasi very extensive na yung discussion na nila dun eh. There was even an interview done by Mang Rene. Lalo-lalo na si Mang Rene, he understand the seafarers kasi he himself, he was a seafarer. So para sa kanila, the way I understand it, by going through, no, dinigest nila yung laman ng Magna Carta Seafarer. It's not really favorable para sa mga seafarers. It is more like favorable sa mga business owners. 'Di ba? Tapos dadagdagan niyo pa ng isang Willie Revillame. Sa House of Representative lang eh. Nuknukan na ng dami ng walang alam sa kanilang mga trabaho, tapos dagdagan niyo pa sa Senado. Namimiss ko yung yung mga magagaling na senador. No, sa mga time nila Joker Arroyo, MDS, 'di ba? Senator Engara. Ang ina ngayon, pabulok ng pabulok eh, patay ng patay. Oh, ano sabi ng comment dito ng mga netizen? Tingnan natin. Sabi ni Yam Paskid, sa gobyernong tapat, buong tarat-tarat. Sabi ng Just to see the fuss, he shouldn't be running for a senator din. Pag wala ng budget ang Pinas, igigiling-giling. Sabi ng Arem. Ayon dito kay Raldi, government is not a practice ground. Oh, charity for NGO na lang sanang ginawa mo, Kuya Well. Sabi ni Artie Bogs. Ayon dito kay Gray Rayad, naloka yung nag-i-interview. Sinagot siya ni Mandirigma. Nagkagulo na nga, hindi na daw kailangan ng batas. Gumawa na lang mabuti sa kapwa. Gawin lol. Pero yung co-host inaaway niya. Gusto ko magmura, sabi ni user.
Pag nagkagera, boom, tara-tara talaga. Oh, foundation pala gusto niya, hindi Senado. Sabi, that's my body. That girl. He may be just a candidate for senator, yet his understanding of the role is shockingly shallow. Yet, this be a reminder to vote with wisdom, not to be blinded by fame infamously. Totoo. Diba? Diba? Sabi nung Joy Agoy, he has no idea what the job entails. Ang sabi ng Doms, yung ang daming batas na naisulong, halos walang nangyari sa bansa. What more yung walang plataforma, anong mangyayari? Yeah. He is the perfect example. Sabi ni Mamita rito, pwede naman si Willie mag-serve o magawa ng goodness in his own way. Or yung programs niya like Wawa Wibi. Yung unlike Vico Soto at Bulaga, sila tumutulong sa mahirap heist. Yeah, they can just stay there. Kung ganyan ang pananaw niya, bagay sa kanya mayor, mas makakatulong talaga siya sa mamamayan. I like him, pero as a host, helping people, not as a senator. Sorry na. Sabi ni Christian Padua, my God! Ano sabi dito ni Mac Blemos? Lawmaking ang trabaho ng senador, hindi magbigay ng ayuda. Madaling magsabi na gagawa ka ng batas para sa mahirap. Pero dapat alam mo, gagawin mo at pagmumula ng pondo. You know, this is what I like about netizen nowadays, no? Sobrang smart na talaga ng mga netizens natin. Especially when it comes to politics. Talaga. Angat talaga. Ambot sa'yo, Willie. Sabi ni Lily dito, yung trabaho, yung tatakbo ka pero hindi mo alam yung role na tatakbuhin mo. Saka na lang yung plataforma. Importante tumakbo. Diba? You can just, by now, you can just imagine, no, what will gonna happen kung maging senador yan. We're paying him hundreds of thousands just to tell us. Sabi ni Kanyo, 1978, isa pa tong bobo. Diba? Oh. Ang ako kay Kuya Will when it comes sa pagtulong, pero hindi lang ganyan ang kailangan natin sa gobyerno. Kailangan namin yung may alam sa batas. Dito na lang guys, nakikita nyo sa comment section ng mga ganitong programa. Nakakabilib na yung mga Pilipino, hindi na sila natutuwa na mag-i-invest sa pabigay-bigay ng tulong, ganyan-ganyan. Ito na lang, one perfect example. Raffy Tulfo. Nagtayo ng programa, tapos nagtayo ng party list, gumana, dumiretso pa rin sa programa niya. Ano nangyari? 'Di ba? Anong nangyayari sa kanya sa loob ng Senado? Kinakain siya ng buong-buo ng mga batikan na senador na may alam sa kanilang mga trabaho. Ano sagot ngayon ng mga netizen? They are way overdone with that. Hindi na nila kailangan ng Raffy Tulfo na pasigaw-sigaw at kayang-kaya yung mga malilit na tao. Tapos tutulong. Tapos papasukan mo pa ng ganito. Can you just imagine, Raffy Tulfo, naging senador, high school degree lang, first year lang yata si Raffy Tulfo. Ang pagkakalam ko dito kay Willie Revilla, may nakatapos din yata to eh. No idea. Papasukin nila ang politics for what? Punta ka DSWD. Walang magandang ano sa kanya eh. Pag nanalo to, ewan ko na lang Pilipinas, pag nanalo ka, saka pa lang mag-iisip, Diyos me.
Sabi ni Rosie, not all good men deserve a spot in the Senate. He may have good intention but clearly doesn't know the job of a senator. Ang sabi ni Tolitz Dizon, hindi po trabaho ng senador ang magpagawa ng school, tulay o ng structure ng trabaho po yan ng senator ay gumawa ng batas na makakabuti sa bayan. Hindi nga niya alam na may batas na para sa mga senior citizens, sa mga PWD. 'Di ba? Oh, just saying, we need more laws. We should keep up with the times. Ibig sabihin, hindi yan gagawa ng batas. Bakit tatakbo ng senador? Bobo talaga. Wala man lang nag-ano sa'yo, Kuya Will, di mo man lang kailangan maging senador para makatulong sa bayan. Exactly. May nag-away pa rito both straight PDP senators. O kayo na mga bobo. Mas bobo, Luis, mas bobo ka. He thought he ate. Ang dami ng batas, implementasyon lang ang kulang. Exactly. Maayos na implementasyon. Bigyan ng jacket yan. Dahil natawa si Mandirigma, diba? Diyos ko, Lord. Bobo gagawa daw na mabuti sa kapwa. Yun daw ang meaning ng public servant. Sabi ni X-Men, pang barangay level lang ang kanyang public service mentality. His intentions are good but we need someone who's qualified as a senator. Exactly. Tapos makikita mo sa survey, nasa taas siya. Diyos ko. Maawa po kayo. Kayong mga bumuboto, maawa po kayo sa mga Pilipino. Kasi ngayon pa lang awang-awa na tayo. Nakakaloka. Kayo ba, boboto kayo sa ganyang klaseng tao na yan ang mentalidad pagdating sa pagtatrabaho?